Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga ka-Solid Rock, ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 2. Tapos laktaw tayo sa talatang 7 hanggang 10. Ito ang sinasabi. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Hudiya at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi: magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Nang makita niyang lumapit din sa kanya ang maraming parasiyo at mga Sadusiyo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulpong, abala ba kayo? Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi, at huwag ninyong alakalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos, dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay, na kami po ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Salamat, Panginoon, sa unang araw ng linggong ito, na ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Maraming salamat po na tumigil na po ang ulan at maging maayos na ang panahon, Panginoon, sa araw na ito at sa mga susunod na mga araw. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. Abutin mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Ibalik mo, O Diyos, ang lakas na ito. Panginoong Hesus, tulungan mo po makabangon ang mga kaibigan namin ito upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang kapwa, sa kanilang pamilya, Panginoon, at lalong-lalo na sa aming Diyos na siyang nagliligtas sa amin, Lord. Panginoong Hesus, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang aming nagawa. Ito man ay sa pamagitan ng aming kaisipan, salita, at gawa, Panginoon. Patawarin mo kami. At patuloy mo kaming bigyan ng proteksyon sa mga pagsubok, sa mga tukso, sa mga kasalanan na patuloy na nasa aming kapaligiran, O Diyos, dahil narito kami sa mundong aming
ginagalawan na puno ng pagsubok at puno ng tukso, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo po ang iyong bansa, Panginoon, na patuloy na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. Ang mga leaders, Panginoon, naway magkaroon sila ng pagkakaisa, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbuklod sa kanila upang magkaisa sila sa layunin para hindi na po magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, Panginoon, at maging maayos na ang aming ekonomiya at wala nang maraming mga utang, Panginoon, na daranasin ng aming bansa. Aming inilalapit, O Diyos, ang mga kaibigan namin na magsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang gabayan, ingatan, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan sa daan, bagkus proteksyonan mo sila, O Diyos. Gayon din po ang aming mga kaibigan na mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Lord, patuloy mo silang ingatan sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Nagtiis sila, O Diyos, na mapalayo sa kanilang mga pamilya upang mabigyan nila ng maayos na buhay, Panginoon, ang kanyang pamilya. Kaya dalangin ko na ingatan mo ang bawat isa, O Diyos, mga pagsubok sa mga tukso, Panginoon, na patuloy na umaaligid sa amin dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, patuloy din namin tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, lumalapit kami sa inyo upang kami, O Diyos, ay humihiling ng kapatawaran sa mga nagawa naming mga kasalanan. Kaya, O Lord Diyo, Ikaw ang siyang patuloy na pumatnubay sa amin sa lahat ng oras ng aming buhay. Panginoong Hesus, amin pong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga ngisda na medyo umaayos na ang panahon. Lord, naway pangisda sila upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Naway ingatan mo sila sa laot ng karagatan upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak. Maging ang aming mga magsasaka, Panginoon, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pagsaka. Ilayo mo po sila sa anumang mga kabahaman, sa mga pagsubok, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga kababayan namin na nakaranas ng baha, nabahaan ang mga pananim, Lord. Ibangon mo po ang kanyang mga pananim upang sila, O Diyos, ay makabangon din sa mga gastusin na kanilang naranasan, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Pagsisisi, tugon sa pagdatal ni Kristo. Ang tawag sa pagsisisi ay palagi ang gabay sa paghahanda sa pagdatal. Ang salitang pagsisisi sa matandang tipan na tumutukoy sa pagsisisi ng tao sa mga nagagawang kasalanan ay tinatawag sa wikang Hebreo na shub, no? Na ibig sabihin ay pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Diyos. Ito ay isang pagbalik loob sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Sa bagong tipan, ang salitang pagsisisi ay metanoia. Sa wikang Griego ay tumutukoy sa pagbabago ng isip.
ito ay lubusang pagbabago, hindi lamang sa takbo ng pag-iisip ng isang tao, kundi pati na ang kanyang pag-uugali, pananaw at direksyon. Nagkakaisa ang ating mga batayang talata sa mensaheng nais ipabatid sa atin na ang tunay na pagsisisi ay may layuning ituwid ang mga likong pamumuhay ng tao. Ang tunay na pagsisisi ay ang pagkilala at pagtanggap at pag-amin sa mga nagawang mga kasalanan. Sa gawaing ito, mga kaibigan, ang pagsisisi, ang pagkalungkot at pagkamuhi sa kasalanan ay madarama at mararanasan bilang siyang mahalagang sangkap ng pagsisisi. Sa matandang tipan, mga kaibigan, ang kapahayagan ng pagsisisi ay ang pag-aayuno at pagdadamit ng sako ayon sa Hunas, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 8. Ang taong nakamtan ng pagpapatawag at may pagnanais na ituwid ang kanyang pamumuhay. Bilang ating makahulugang pagtugon sa pagdiriwang ng pagdatal ng Panginoon sa Kapaskuhang ito, anumang kasalanang mayroon tayo, sama-sama nating ihingi ng tawad ang mga ito at purihin ang Panginoong Diyos sa kanyang kabanalan at katapatan sa pagpapatawad. Sa talatang 1 hanggang 2, mga kaibigan, si Juan Bautista ang pinakahuling propeta bago dumatal ang Mesiyas na ipinangako. Siya ay nangangaral at nagtuturo kung ano ang ipinangako sa lumang tipan. Ang kanyang panawagan na magsipagsisi ang lahat ay upang ihanda ang bawat isa na tanggapin ang matagal nang ipinangako sa kasaysayan ng Israel. Alam natin ang malungkot na naging bunga nito, mga kaibigan. Karamihan sa mga Hudyo ay hindi nagsisisi at inalipusta pa ang ating Panginoong Hesus nang siya'y dumatal. Dumating ng panlalait ang kaharian ng langit. Sigaw ni Juan Bautista sa ilang, ang mga pinagharian ng Panginoon ay ang mga taong tinalikuran na ang kanilang dating buktot na buhay. Ito ang binabanggit ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 5:17. Ito ay ang sinasabi, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Sa talatang 7 hanggang 9, hindi nangiming tawagin ni Juan Bautista ang mga Parisiyo at Saduseo na mga ulupong o ahas. Ganito dapat tayo katapang na tawagin ang sinumang hindi nais na magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Marami sa ating lipunan ngayon na namumuhay ng tulad ng sinasabi sa mga awit na si Asaph. Mga awit sa awit Kabanata 73, talatang 4 hanggang 11. Mapagmalaki at hambog ang mga Parisiyo at Saduseo. Ang gintangi nila si Abraham daw, ang kanilang ama, ayon sa Juan
Kabanata 8, talatang 31 hanggang 47. Ang magsasalarawan nito. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo na sumampalataya sa Kanya, kapag mananatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sila ay sumagot sa Kanya, kami ay lahi ni Abraham at kailanman ay hindi naging alipin ni numan. Paano mo man nasabi na kami ay magiging malaya? Sumagot si Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi nanatili sa bahay magpakailanman. Ang anak ay nanatili magpakailanman. Kung palalayain nga kayo ng anak, tunay na kayo ay magiging malaya. Nalalaman ko na kayo ay lahi ni Abraham, ngunit naghanap kayo ng pagkakataon na ako ay patayin. Ito ay sapagkat ang aking salita ay walang puwang sa inyo. Sinasabi ko ang mga bagay na aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang mga bagay na nakita ninyo sa inyong ama. Sila ay sumagot at sinabi sa kanya, si Abraham ang aming ama. Sinabi ni Jesus sa kanila, yamang kayo ay mga anak ni Abraham. Gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Ngunit ngayon ay naghahanap kayo ng pagkakataon upang ako ay patayin. Ako ang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ito ay hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nga nila sa kanya, kami ay hindi ipinanganak sa pakikiapid. Kami ay mayroong isang ama, ang Diyos. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos ang inyong ama, ibigin sana ninyo ako, sapagkat ako ay nagmula at dumating mula sa Diyos. Hindi ako narito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang aking pananalita? Ang dahilan ay hindi ninyo magawang dinggin ang aking salita. Kayo ay sa inyong ama, ang dyablo. Ang mga masasamang hangarin ng inyong ama ang nais ninyong gawin. Siya ay mamamatay tao, buhat pa ng pasimula. Siya ay hindi nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa ganang kaniya. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Dahil nagsasabi ako sa inyo ng katotohanan, hindi kayo sumasampalataya sa akin. Sino sa inyo ang susumbat sa akin patungkol sa kasalanan? Kung ako ay nagsasabi ng katotohanan, bakit hindi kayo sumampalataya sa akin? Siya na nasa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Sa talatang 10, kapag sila ay hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, tiyak ang hatol sa kanila. Kahit sino man ngayon sa ating panahon, ay ganoon din ang mangyayari. Mga kaibigan ko, ito ngayon ang hamon sa ating mga buhay. Sa teknikal, ang pagsisisi ay isang pagbabago ng isip, hindi isang pagtalikod sa kasalanan.
Ang salitang Grego na isinaling pagsisisi ay metanoia, at ang kahulugan ay pagbabago ng isip. Gayunman, sa karaniwang paggamit, madalas nating binabanggit ang pagsisisi bilang pagtalikod sa kasalanan. May magandang dahilan para dito, mga kaibigan. Sa Biblia, ang pagsisisi ay madalas na iniuugnay sa kaligtasan. Ano ang nangyayari kapag sinimulan ng banal na Espiritu ang kanyang gawain upang dalhin ang isang tao sa kaligtasan? Ang Espiritu ay nagbibigay sa makasalanan ng personal na pang-unawa at hindi nagkakamaling paniniwala na ang mga katotohanan tungkol sa kanyang espiritual na kalagayan ay totoo. Ang mga katotohanan iyon ay ang kanyang personal na kasalanan, ang walang hanggang kaparusahan na nararapat sa kanya para sa kanyang kasalanan. Ang kapalit, ang pagdurusa ni Jesus para sa ating mga kasalanan at ang pangangailangan ng pananampalataya kay Jesus upang maligtas tayo mula sa kanyang kasalanan. Mula sa nakukumbinsayang gawain ng banal na Espiritu, ang makasalanan ay nagsisisi, nagbabago ng isip tungkol sa kasalanan, tungkol sa tagapagligtas at sa kaligtasan. Manalangin tayo. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat sa patuloy mong pagbibigay mo sa amin ng kaligtasan. Kami po ay nagsisisi sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, upang hindi kami upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng aming Diyos Nama. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa umagang ito. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Sa pagpasok sa kanilang mga trabaho, ikaw ang manguna, O Diyos, upang hindi kami mapahamak sa daan, O Diyos. Maraming salamat po. Amen.